theme sa buong buwang ito ng September. Natapos po natin yung nakaraang paksa last week ba yun? O tama, last week nga lang yun. Patungkol sa rooted in prayer na binabasa atin ni Pastor Jace, ang patungkol sa rooted in prayer. Ito'y paglalagay ng malalim na pundasyon ng prayer sa ating buhay. At ngayon naman ay dumadako tayo sa ikatlong linggo ng ating theme about rooted, pagiging maugat. Ito namang theme ngayong linggong ito is about rooted in the community. Papaliwanag ko sa inyo ang kahulugan ng rooted in the community. Yung tinutukoy na community dito ay hindi po yung community yan sa inyong lugar, sa mga neighbors po ninyo. Kasi community din ang tawag dun eh. Kundi yung community ang ating pag-uusapan ay tumutukoy sa community of believers. Ito po ay ang mga pagsasama-sama ng bawat mananampalataya ni Kristo. Kaya po dahil dyan, ang atin pong paksang tatalakayin ay papaano lalalim ang relasyon sa mga kapatiran. Dahil yung team natin is rooted in the community, kailangan matutunan natin, hindi lamang kilala mo yung katabi mo, kundi kailangang mag-ugat ang relasyon mo sa bawat isa na mga tinatawag na mananampalataya ni Kristo. At ang atin pong teksto na gusto kong basahin natin upang masabi na tayo ay kabilang sa community of believers, kabilang tayo sa sambahayan ng Diyos. O in other words ay sa pamilya ng Diyos sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 19. Ano ang sabi diyan? Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also member of His or God's household. Hindi na raw po tayo mga taga-ibang bayan o hindi kilalang tao, kundi tayo raw po ay kabilang sa mga citizens o mamamayan ng langit. Na kung saan tayo raw po ay kasapi sa sambahayan ng Diyos. Kaya dito ay next slide natin, makita natin na ang bawat believers, sino mga believers dito ni Jesus Christ? Pakiwagayway ang kamay ng mga believers ni Lord. Ang bawat believers ng Panginoong Hesus ay maliwanag na ipinapahayag na mayroong spiritual relationship. At ito pong spiritual relationship ay tinatawag ng mga magkakapatid kay Kristo. Tingnan mo ang iyong katabi, ang iyong nasa kanan at nasa kaliwa at nasa likuran. Sandali, huwag ka namang suplada at suplado. Tignan mo naman ang katabi mo. Ang tigas naman ng liig mo eh. Di ba? Yang nasa katabi mong yan, nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likod at nasa harap. Yan ay kapatid mo kay Kristo. Kahit hindi mo man makain o matanggap, na yung katabi mong yan ay kapatid mo, tanggapin mo yung katotohanan yan. Amen? Kasi ang liwanag ng sabi ng Ephesians chapter 2 verse 19 from New International Version. English yan. Sabi mo sa katabi mo, English yan. Bulungan mo, gusto mo, Tagalogin ko sa iyo yan eh. Di ba? Di ba ang sabi rito, we are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people. Mamamayan ka ng langit. Citizens of heaven ka na eh. At dahil doon, kabilang ka sa tinatawag na household of God. Yung salitang household, pamilya yun eh. Di po ba? So, kabilang ka sa pamilya ng Diyos.
Kung yung katabi mo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, at ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, magkapatid kayo. Amen? Ayaw mo mang tanggapin at hirap na hirap kang tanggapin ang katabi mo bilang kapatid mo, kailangan mong tanggapin ang katotohanan yan. Ngayon, ang mga believers sa Ephesus na yan, na sinulatan ni Paul sa Ephesians 2 verse 19, ay mga naligtas sila dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng sarili nilang pagsusubikap o sa pamagitan ng mabuting gawa, kundi sila ay naligtas dahil sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos na mapabilang sa sambahayan ng Diyos. Tandaan nyo yung Book of Ephesians, Ephesus po ito ay isang city dyan po sa lugar ng Turkey ngayon. Modern day Turkey. Isa sa mga city yung Ephesus. Nakapagtatag doon ng mga churches, ng mga Christian churches, nung time na yon. Tapos, sinulatan ni Paul ang mga believers sa Ephesus at sinabi sa kanila, hindi na kayo ngayon mga taga-ibang bayan, kundi kayo ngayon ay mamamayan ng langit at kabilang sa sambahayan o pamilya ng Diyos. Yun yung mga taga-Ephesus. Ngayon, nilinaw dito sa Ephesus o Ephesians 2, 8-9, na yung palang mga taong ito na kabilang sa pamilya ng Diyos ay mga taong naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Naligtas sila hindi dahil ang babait nila. Naligtas sila hindi dahil napakayaman nila sa paggawa ng mabuti. Naligtas sila dahil sa kanilang pananalig o pananampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 2, bumaba lang ho tayo sa Bible. Kanina binasa natin Ephesians chapter 2 verse 19. And then, hindi pala bumaba, umakyat pala tayo pag nagbabasa ng Bible. Umakyat lang tayo at binasa natin ng Ephesians 2:8-9 na sinasabi. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works so that no one can boast. So naligtas tayo dahil lang sa awa, biyaya, kahabagan ng Diyos sa ating buhay. At maliwanag ang kaligtasan ay hindi galing sa atin. Hindi kagagawan natin. Kaya wala ka pwedeng ipagmalaki na ikaw ay papasok sa langit. Hindi. Kaya ka papasok sa langit na awa lang ang Diyos sa iyo. Amen? At binigyan ka ng pananampalataya. Siya nagsilid sa iyo para maniwala ka kay Jesus Christ. Kasi, hindi ka maniniwala kay Jesus kung hindi siya maglalagay ng faith sa puso mo. Tandaan mo yan. You cannot believe in the Lord Jesus Christ if God did not place faith in your heart. Kaya ka naniwala dahil siya yung tumulong sa iyo. Kaya, paano po yung mga ayaw maniwala kay Jesus Christ? Sampalataya pa din sila sa kanilang relihiyon o sa ibang mga Diyos. At ayaw kilalanin si Jesus Christ. Maaaring hindi sila nilalagyan ng Diyos ng faith. Bakit kaya? Kung babalikan ninyo yung rooted natin, yung pinanggalingan natin, nanggaling tayo saan? Sa isip at puso ng Diyos. Bago pa lang lalangin ang mundo, pinili ka na ng Diyos. Kaya ka pinili, hindi natin alam kung ba't ka pinili. Pero kung tatanungin ako, dapat hindi tayo pipiliin eh. Hindi tayo karapat dapat. Pero grabe yung biyaya ng Diyos. Amen? Buti na lang, hindi kinonsulta yung katabi mo. Kung nagkataon, malamang hindi ka naligtas. Kung kinonsulta ng Diyos, ililigtas ko ba yan? Ay, wag po. Grabe yan, suplada yan. Katabi ko yan, di ako kinikipo yan eh. Tagal-tagal na kami magkatabi, tuwing may gawain, hindi man lang tanungin ang pangalan ko, wag niyo pong iligtas yan. Malamang ganun ang gagawin eh. Di ho ba? O kaya, baka di ho nagbabayad ng utang yan katabi kong yan. Buti na lang, hindi kinonsulta ng Diyos ang katabi mo. Walang kinonsulta ang Diyos. Sa isip at puso niya, ikaw ang pinili niya. Bago pa lang
lalangin ang mundo. Kaya dahil doon, naglagay siya ng pananampalataya. Kaya kitang-kita ninyo, no? Anong sabi doon sa Bible? And this is not from yourselves. It is the gift of God. We have been saved through faith. At yung faith na yun is not a product of our own selves. That faith is the gift. Gift from what? Gift from God. Regalo ng Diyos yung faith. Amen? So, pag may tiwala tayo sa Diyos, hindi dahil magaling ka, magaling ang Diyos na naglagay ng pananampalataya sa puso mo. At dahil doon, naligtas ka, wala kang pwedeng ipagmalaki. Wala kang pwedeng ipagmayabang at ipaghambog sa harapan ng Diyos. Kaya walang papasok sa langit na mayabang. Ang mga papasok sa langit ay mga taong humble. Sabi mo sa katabi mo, ako, napaka-humble ako. Alam mo ba yun? Pag sinabi mo yan, isa lang ang pinagmamalaki ko sa buhay ko, humble ako eh. Hindi ka na humble pag sinabi mo pinagmamalaki mo. May pride na yun, di ba? Amen? Yan. So, dito ay malinaw sa atin, mga kapatid, na kung meron lang din tayong gustong gawan ng mabuti. Ayan. Gusto niyong gumawa ng mabuti, lalo na sa darating na Kapaskuhan. Sino sa inyo rito gustong gumawa ng mabuti sa kapwa niya? Taas ang kamay. Kukunti lang. Iba, wala kayong planong gumawa ng mabuti sa kapwa niyo. Alam niyo po, next slide natin. Kung meron lang din tayong gustong gawan ng mabuti at unahin para tulungan, dapat po ay ang mga kasama natin sa sambahayan ng Diyos. Kung meron kanilang tutulungan, ipapriority mo yung kapwa mo mananampalataya. Hindi ibang tao. Okay? Ano ang sabi ng Galatia 6 verse 10? Ano ang sabi diyan? Therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Kung meron daw tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. To those, especially, sabi dito dinuktong, especially to those who are of the household of faith. Especially, dinuktong yung salitang especially, mas lalo na raw na kung gagawa ka ng mabuti, uunahin mong gawa ng mabuti ang mga kasambahay mo sa pananampalataya. Anong sabihin ng kasambahay sa pananampalataya? Kasama mo sa pamilya ng Diyos. Okay? At yan itinuturo sa atin. Ano ang tawag sa mga lalaki na kabilang sa sambahayan ng Diyos? At ano ang tawag sa mga babae na kasama mo sa sambahayan ng Diyos? Ang tawag sa mga lalaki na kabilang sa sambahayan ng Diyos ay brothers. At ang tawag naman sa mga babae na kabilang sa sambahayan o sa pamilya ng Diyos ay sisters. Kaya yung mga nagtatanong maarahil dito, bakit tinatawag na brother and sister sila? Hindi naman sila magkakapatid. Brother, di kita kapatid. Di ba? Hindi ka naman anak ng tatay ko ng nanay ko Di ba? Bakit brother and sisters? Tignan natin ang Roma 12:1. Tignan ninyo. In-address ni Apostle Paul ang mga mananampalataya ni Jesucristo. Anong tawag niya? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sumulat si Paul, ginamit ko ang New International Version. Pag ginamit niyo ang New King James Version, brethren. Yung salitang brethren, yan ay general term. Pag sinabing general term, ay po pwedeng yan ay sa lalaki, pwede sa babae, pwedeng combine sila pareho. Parang generic siya, yung salitang brethren. Pagdating dito sa New International Version at sa New Living Translation ng Bible, ay nilinaw maigi ang ibig sabihin ng brethren. It is both brothers and sisters in the Lord.
Kaya, dyan po. Dahil kabilang siya sa sambahayan ng Diyos, kung lalaki yan, brother ang tawag mo dyan. Kung sister yan, kung babae yan, sister ang tawag mo. Paano naman po kung siya ay kabilang sa third sex? Ano itatawag ko? Pag ikaw ay nasa ibang bansa, hindi ka pwedeng mag-address sa isang taong lesbian o sa isang taong effeminate na she or he. Pwede kang idemanda. Sa ibang bansa yun. Tatanungin mo muna how you addressed him or her pag tinawag mo. Ngayon, yung iba, kaya nga, pagdating sa grammar, nababago na po, may confusion ngayon sa grammar eh. Pagdating sa pag-address sa mga membro ng LGBTQ community, may confusion na po sa grammar ngayon. Ayon sa aming professor, na nagkaroon kami ng talakayan dyan, yung isang tao na member ng LGBTQ, ano ba paparating? Hindi mo sasabihin kung siya ay lalaki at siya ay bakla, he is coming, madidemanda ka. O kung siya naman ay babae at tomboy, at gagamitin mo ang pronoun na she is coming. Ang ginagamit daw sa ibang bansa, they are coming. They, di ba plural yun? Isa nga lang ang dumarating they. Sabi ko, sir, can we use the neutral gender? Kasi neutral siya It can be he or she. Yung salitang it is coming. Tawa ng tawa yung professor ko. Tsaka yung mga kapwa namin student. Can we address that lesbian or that effeminate as it? Because it is in neuter gender. Neutral siya. Sa halip na they, can we use it? Sabi kong ganun. Okay. So, napag-usapan lang natin kasi binabagit natin ng brothers and sisters. Pero kay Lord, ang nilikha niya ay lalaki at babae lang. Hindi siya lumikha ng ikatlo na pinagsamang babae at lalaki. Hindi ganon. Okay? Malino ba yan? Kaya, kung yan ay isang bakla, at hindi mo siya tatawaging sister, brother. Because the contention of this is, biologically speaking lang Kita mo na di ba? Na yan ay lalaki. At yan ay babae. Kaya, kung siya naman ay tomboy, wag mong a-addressin na brother. Pinakilala mo sa church. Si brother, sister, babae naman yun. Sister ang ipapakilala natin. Okay? Pero pag nasa ibang bansa pala tayo, mag-ingat ka. Kasi pwede kang ikulong. Ganun po ngayon. Ibang klase. No? Pinoproteksyon nila ngayon ang LGBTQ. Sa Pilipinas, buti wala pang ganong batas. Ba't masamang tingin niyo sa akin? Ako nagsasabi lang ako sa inyo ng mga bagay na natututunan ko. No? Yan. Kaya, malinaw na yung katabi mo, kung babae yan, siya ay sister mo kay Lord. At kung lalaki yung katabi mo, brother ang itatawag mo. Kami, na nangangaral, namumuno rito, bishop, pastor, pwede mo kami tawagin Brother Ferdy. Pwede mong tawagin si Pastora Isbel na Sister Isbel o si Pastor Jace na Brother Jace. Hindi po kami matitisod at magtatalikod dahil pastor kami, tinawag kaming brother at sister lang. Pwede pong tawagin kami sa ganun. Kaya lang dahil sa respect, ina-address pastor, bishop, reverend, ganun. Pero hindi po nawawala ang tawag na brother or sister. Yung iba, pag pastor, ayaw magpatawag ng brother. May kinasal ako dyan sa Philippine Village Hotel. E di inayos ko yung program. Mamaya lumapit sa akin yung isang brother. Nagko-complain siya, sabi sa akin, Pastor Ferdy, bakit brother lang ang nakalagay doon po sa program?
Ako po ay pastor. Sabi ko, may congregation ka ba? Wala pa po. Ba't ka naging pastor? Katatapos ko lang po sa Bible school. Ako ang pastor, may hawak na tao. Sabi ko, ganun. Hindi, dapat ilagay niyo po. O sige ako, magpalit tayo. Ako, brother lang ilalagay ko sa akin. Sa'yo, pastor. Sabi ko, ganun. Pero galit na galit siya sa akin. After siya sa title na pastor. Kaya kung meron ditong pastor at tinatawag kong brother, huwag kang tatalon sa ilog Pasig. Ang brother is appropriate dahil diyan ina-address, amen, ang mga kapwa natin kasapi sa sambahayan ng Diyos. Paano tayo naging brother and sister in Christ? Yan ang tanong. Paano tayo naging brother? Paano mo naging brother yang katabi mong yan? At paano mo naging sister in Christ yang katabi mong yan? Next slide. Bawat isa sa atin na sumasampalataya at tinanggap si Kristo ay naging mga anak uli. Yan ay pagiging anak ng Diyos. Tandaan nyo nakalagay, naging mga anak uli. Ibig sabihin, una tayong isinilang. Meron tayong kanya-kanyang mga magulang sa physical. Amen? Tapos, ang sabi sa Bible, ang bawat sumampalataya at tumanggap kay Kristo ay isinilang na muli ng Diyos. So, pag ikaw ay kumilala kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon, at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay isisilang na uli. Hindi physically, kundi spiritually. At ang nagsilang sa'yo ay hindi ang physical na parents mo. Hindi ang pastor, hindi ang siya leader mo ang nagsilang sa'yo, kundi ang Diyos. Kung ang Diyos ang nagsilang sa'yo, anong tawag sa'yo? Anak ng Diyos. Kung ang nagsilang sa'yo ay ang nanay mo, anak ka ng nanay mo. Tama ba ako? Pero kung ang Diyos ay nagsilang sa iyo, anak ka ng Diyos. Yan ang sabi ng 1:1, talatang 12 at 13. Ano ang sabi? But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but born of God. So, malinaw na ipinapahayag sa atin dito sa 1:1 talatang 12 na bawat isa na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay muling ipinapanganak. Na yung una nating kapanganakan ay physically mula sa ating nanay, mula sa ating magulang sa laman. Yung ikalawang kapanganakan ay isinilang tayong muli ng Diyos. Hindi physically, kundi spiritually, nang sumampalataya tayo kay Jesus Christ. At tinanggap natin siya sa ating puso. Dito ay naging anak ng Diyos ang bawat isa sa atin. At makita natin sa susunod, next slide, kung basahin natin lahat ito. 1, 2, 3. Amen. Sino ang ama mo? Ang Diyos? Tanungin mo ang katabi mo, sino ang tatay mo? Spiritual, ang Diyos. At ikaw naman, sino ang tatay mo din? Ang Diyos din. Kung iisa ang tatay ninyo, ano kayong dalawa? Magkapatid. Naintindihan mo? Pero pag sinabi niya ang kanyang tatay ay si Satanas, hindi kayo magkapatid. Amen. Kaya tayo tinawag na brothers and sisters. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Dahil sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
Ngunit hindi po sapat na tayo ay magturingan lamang na magkakapatid sa Panginoon. Kailangan po natin na magkaroon ng malalim na relasyon sa isa't isa bilang mga miyembro sa pamilya o miyembro ng sambahayan ng Diyos. Ito yung inuna ko kanina. Hindi sapat na magkakilala lang tayo at magkaupuan kayo every Sunday. Hindi sapat na lagiging kakamayan mo yan tuwing may gawain o kabatian mo lang. Hindi sapat na sa bibig lang natin, brother and sister lang ang tunay na turingan natin. Kailangan ay magkaroon tayo o mag-ugat tayo sa relasyon sa isa't isa. Magkaroon ng malalim na relasyon ang bawat miyembro ng pamilya ng Diyos. Kasi itinuturo po ng Biblia na dapat po ay mayroon tayong malalim na relasyon sa isa't isa bilang mga miyembro o kasapi ng sambahayan ng Diyos. At dito, kapatid, paano tayo magkakaroon ng malalim na relasyon bilang magkakapatid kay Kristo? Ano ang tinuturo ng Biblia? Una, be loving toward your brothers and sisters in the Lord. Maging mapagmahal ka sa mga itinuturi mong brothers and sisters in the Lord. Yan ang isinulat ni Pablo sa Hebreo o Hebrews 13 verse 1. Ano ang sabi ng Hebrews 13 verse 1? Keep on loving one another as brothers and sisters. Let your brotherly love continue. Sa New King James Version naman yan. Let your brotherly love continue. Ngayon, in-explain ng NIV na sinasabing keep on loving one another. Sa papanong paraan natin na ipakikita ang pagmamahal natin sa isang tao bilang kapatid mo kay Kristo. Una, kailangan kapatid na wala kang masamang motibo diyan sa taong iyan. Hindi ka nagkakaroon ng masamang motibo sa brothers at sa sisters mo kay Lord. Anong ibig kong sabihin? Lalo na sa mga kabataan. Nagkakamayan, nagkakakilalanan, paano mo ituturing ang iyong sister in Christ o ang iyong brother in Christ? Siyempre, huwag kang magkaroon ng motibo na liligawan mo o jojowain mo yung tao. Malibang pinili ng Diyos kayo na kayo talaga ang maging life partner o maging soulmate. Maliban kung talagang pinili kayo ng Diyos na kayo ay pag-isahin as a life partner or a soulmate. Pero kung hindi naman, dapat wala kang maging motibo na jojowain o liligawan mo yung brother o yung sister mo kay Lord. Amen? Kaya wala kang masamang motibo sa Kanya. Na i-close mo siya kasi balak mong utangan. Naku, mali na naman yun. Hindi ba? O kaya balak mong bentahan ng produkto mo. Kaya mo i-close siya. Mali ang motibo. Dapat tama ang motibo mo. Kaya mo i-close kasi sabi ng Biblia, magpatuloy ang pag-iibigan nyo bilang magkakapatid kay Kristo. Kaya wala kang motibong masama sa Kanya. Di ba yung iba pagka ganyan may lumalapit, isang tao naman nag-iisip siya, ano kaya motibo nito? Dati, hindi naman ako ganun binabati nito. Ngayon, panay ang bati, panay pang alok. Oo, pagkain. Ano kaya nakain nito? Baka mamaya ito, susunod dito mamaya. Uutangan na ako nito. Di ba? May mga ganun minsan. Ikaw rin, nag-iisip ka rin kung ano yung masama doon sa kapatiran mo, sa Panginoon na lumalapit sa iyo. At ikalawa, may papakita mo ang iyong pagmamahal sa kapatid mo kay Kristo na wala kang mali siya.
Walang malisya, no malice. Ibig sabihin, malinis ang isipan mo dapat diyan sa katabi mo o sa kapatiran mo na kausap mo. Amen? Kaya kung nagkamayan at nahawakan ng mahigpit ang kamay mo ni brother, huwag kang mag-iisip, uy, may gusto sa akin si brother. Ang higpit ng kamay niya sa akin. Huwag ka agad mag-isip ng masama. Kapatid mo yan kay Lord. Amen? At kung napahigpit ang kamay mo naman, brother, makinig ka brother. Kung napahigpit ang kamay mo kay sister, insigida, mag-sorry ka. Ay, sorry po, baka nasaktan ko kayo. Wala po akong ibang motibo. Sabihin mo agad. Kasi, pwedeng may mga ibang masiselan eh. Nung araw andito pa si Sister Flor de Luna. Nung kami ay nagkaroon ng campus ministry sa Ramon Abansenia High School, mamaya-maya lumapit sa akin si Sister Flor, umiiyak. Ako, bakit, Sister Flor? Kasi raw may kumamay sa kanya, ayaw bitawan ng kamay niya nung isang estudyante. May mga ganon na minsan ayaw nila, di ba, na parang nagtitake advantage. Kaya mga brother, mag-ingat tayo. Lalo na pag sa umaati ng prayer dito, hawak-hawak ka ng kamay, no ha? Tapos habang hawak-hawak ka ng kamay, nilalapot yung kamay ng sister. O may isang sister naman nilalabot ang kamay ng brother, panayang ganon. Uy, mag-ingat ka. Bagamat wala kang intensyon, pero hindi pare-pareho ang ugali ng tao. May tao ayaw nun. Kung matapat kay katulad ni Flor de Luna ka, na ayaw basta makahawakan ng kamay. Ayan, Sister Flor, oh. Kasama natin. Sa Ramon Abansenia, iyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi yung kamay ko ayaw bitawan ng isang estudyante na lalaki. Oh, maaring nakakrush sa kanya. Ha? Kasi maganda yung si Flor nung kabataan yan. Hindi gaanong malusog yan. Kaya tayo ay dapat mag-ingat na huwag magkaroon ng malisya ang ibang kapatiran natin. O kung mapatingin yung isang brother mo sa'yo, huwag mo agad iisipin, tingin ng tingin, siguro may gusto sa akin. Hindi ba? At kaya, ikaw brother, o ikaw sister, ingat ka rin ang tingin ng tingin doon sa iyong kapatiran sa Panginoon. Baka ma-misinterpret ka. Kasi magiging hadlang yun para hindi matupad ang sinasabi ng Bible, mag-ibigan kayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Okay? At ikatlo, pagiging mabait. Ano ibig sabihin ng pagiging mabait? Ito, paano natin may papakita ang pagmamahal natin sa mga kapatid sa Panginoon? Hindi mo siya tinatarayan. Sister, nandiyan ka na naman. Ano kailangan mo? Bilisan mo, sabi mo agad. Hindi ganun. Amen? Hindi mo inaaway o binubuli ang iyong kapatid sa Panginoon. Amen? Dapat ay maging mabait ka. At hindi mo ipinagkakalat ang kanyang pangit na kapintasan sa iba. Hindi ka nagkakalat ng chismis patungkol sa kanya. Na siya ang pinag-uusapan ninyo. Kasi sabi ng Bible, let your brotherly love continue. Magpatuloy ang pagmamahalan bilang magkakapatid. Paano tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa isa't isa? Kung ang bawat isa ay nagsasalitaan ng masasama. Amen? At kaya napakahalaga po, kapatid, na atin pong sundin ang sabi ng Efeso 4:32. Anong sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesus? Doon po nakasulat yung pagiging sambahayan eh. Ephesians 4:32, ang sabi ni Apostle Paul, sa halip, maging mabait kayo sa isa't isa. Kinakausap po niya, mga mananampalataya.
Bawat isa sa inyo, dahil magkakapatid kayo kay Lord, maging mabait kayo sa isa't isa. Amen? Kung yung ugali mo, dati kang suplada, wag mong ipapakita yan sa kapatid mo sa Panginoon. Kung suplado ka naman, dapat nabago ka na. Amen? Bago ka umalis at iwan mo yung katabi mong yan, magpaalam ka naman sa kanya, ay, uwi na ako. Hindi, umalis ka na lang. Parang kanina kakwentuhan mo lang, mamaya nung gawain na, iniwan mo na lang. Di ba? Maging mabait ka naman. Itrato mong tao yan, hindi estatwa yan. Amen? Sabi sa katabi mo, mula ngayon, magiging mabait na ako sa iyo ngayon. Pahalagahan mo ang iyong kapatid sa Panginoon. Magpapaalam ka din, na kakwentuhan mo kanina bago ka umuwi. O sige, mauna na ako, ingat kayo. Ganun. Hindi yung dire-diretso ka kaagad na para bagang wala kang nakilala, sino man. Maging mabait ka sa kapatid mo sa Panginoon. Amen? At ika-apat, ano ang sabi? Sa Efeso 4:32, hindi lamang maging mabait at kundi maging maawain kayo sa isa't isa. Yan po yun po tinuturo po Papaano natin mapapalalim ang relasyon natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Maging rooted ang atin pong relasyon sa isa't isa. Ang sabi, maging maawain. Paano pakita pagiging maawain? Ang sabi, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Anong ibig sabihin nun? Literal ba yun? Nakita mong umiiyak? Bakit kami umiiyak din siya? Kaya dinaduwit kami. Hindi ganun. Hindi yung literally na pagkita mong umiiyak yung tao, nakikiiyak ka rin. Kundi, damayan mo siya. Dadamayan mo, tutulungan mo sa problema niya. Ano ba ang problema mo? Ang mabigat na problema, pera. Pera Interviewin mo muna bago ka mag-abot man lang kahit konti. Wala ka bang pagkukunan? Wala po Kung meron ka 20, kung may 20 ka dyan, edi isa mo, ito at least man lang, may 20 ka ibaabot. Aba, kung makasampung kapatiran ang tumulong sa'yo, naka 200 ka na. Pero wag mong gagawing negosyo yan. Dahil nakakasira yan sa pagiging kapatiran. Amen? Pagiging maawain sa isang tao. At ikalima ay pagiging magalang. Ang sabi, maggalangan kayo bilang magkakapatid kay Lord. Paano mo mapapakita na ikaw ay magalang diyan sa kapatid mo sa Panginoon, kay brother at kay sister? Hindi mo siya sinasagot ng masama. Hindi mo siya sinasagot ng pagbulyaw. Lumapit yung leader mo. Naglinis na ba kayo? Kanina pa ako Maging magalang ka naman. At mga brothers and sisters, sa pag-upo natin, iwasan natin, matsansingan natin ang kapatiran natin sa Panginoon. Hindi tayo nanyanyansing. Okay? Kaya kung maaari, kung nagdidikit ang inyong mga tuhod at ang inyong mga binti, ikaw, brother, medyo ilayo mo ang binti mo sa Kanya. Igalang mo ang sister mo kay Lord. Ikaw naman, sister, inididikit mo yung hita kay brother, ilayo mo naman ang hita mo kay brother. Igalang mo siya. Amen? Maggalangan tayo sa isa't isa. Yung mga matatanda rito, pwede mong i-address na po. Opo. Amen? Mag-bless kayo sa mga matatanda rito. Umanap kayo ng mga matatanda dyan. Pero tanungin niyo muna ang edad. Baka mamaya ma-open sa'yo. Paano ma-develop yung love? Di ba? Magkasing edad lang pala kayo, nag-uupo kayo. Sabihin, pinapatanda mo naman ako Okay?
Kasi mahalaga po kasi naggagalangan sa isa't isa. Kaya pagkausap mo ang isang brother, huwag kang tingin ng tingin sa iba. Nakakita na ba kayo ng kausap mo, ang mata niya kung saan siya nakatingin? Di ba parang pambabastos yun? I-focus mo ang iyong mata doon sa kausap mo. Kay sister o kay brother. Hindi yung kausap mo, oo nga as uwi na kayo. Siya baka nakatingin ito kausap mo. Di ba parang, ako naranasan ko na yan dati. Naging usher ako noon sa church na pinanggalingan ko rin, nung ako'y bago pa lang kay Lord. May kausap ako, yung mata niya kung siya saan nakapunta, ang ginawa, iniwan ko. Parang hindi interesado. Tinatanong ko lang naman, ano po ang pangalan niyo, brother? Saan po kayo nakatira? Pakipit up po ito. Hindi ako yung mata niya kung saan. Umiikot. May hinahanap na tao. Hindi siya interesado. Mamaya, iniwan ko na siya. Pinagalitan ako ng aming leader. Sabi sa akin, mali yan, Brother Ferdy. Kailangan pa ng love. Love. Love sa puso mo. Kahit hindi ka pinapansin, pagtiyagaan mo yan. Pakita mo pa rin ang pagmamahal mo sa Kanya. Amen? Sabi sa katabi mo, may natutunan ka. Sabi sa katabi mo, may natutunan ka ba? You know, ano ang patunay? Eto, makinig kayong lahat sa akin. Wag mo na kayo magkwentuhan. Wala mo na magbayaran ng utang dito. Okay? Ano ang patunay na ikaw ay isang tunay na mananampalataya? At patunay na pag namatay ka, pupunta sa langit ang kaluluwa mo. Alam niyo po kapatid, meron pong patunay dyan. Yan ay mababasa natin sa unang 1:3, talatang 14 hanggang talatang 15. Ano ang sabi dyan? Ayan o. Basahin po yung verse na yon. Unang 1:3, 14 hanggang 15. Isang kapatid ang tumayo. Punong-puno ng love. Ayan. Tingnan natin kung sino nga ba rito ang kapatid na punong-puno ng love. Okay? Sige, basahin niya. Ayan. Sige, Sister Lolit. Yung dito ba? Dito? Ito. Okay. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Amen. Paano mo malalaman na ikaw ay nalipat na mula sa kamatayan, ikaw ngayon ay nasa buhay? Pag ikaw ay umiibig sa mga kapatiran. Pero kung punong-puno ka ng mga offend, sama ng loob, din ako ate sa church na yan, delikado yan. Pwedeng hindi ka pumasok sa langit. Alam mo ba yun? Hindi po pwedeng manatiling may hinanakit ka sa gawain, sa mga kapatiran, sa leader mo, sa pastor mo, sa mga kapwa mo member ng isang cell group. Hindi po pwede yun. Kasi, pag ikaw ay guilty ng pagiging murderer, walang murderer na pumapasok sa langit. Teka, basahin natin ito. Pakibasa nito, ito yung highlights nito. 1, 2, 3. Yes, totoo yan. Po pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Nagkaroon ka ng hinanakit, ng sama ng loob sa isang kapatid mo kay Lord, na-offend ka sa Kanya, pwedeng hindi ka pumasok sa langit. Napanood niyo po ba yung palabas na Raised from the Dead? Na crusade ni Reinhard Bonnke, isang German evangelist, na sa kanyang krusada sa Nigeria, meron dinalang kabaong doon
na 3 araw nang namatay yung isang pastor sa aksidente. Ngayon, hindi pumapayag ang organizer na yung buong kabaong ay dalhin doon sa crusade. Kasi baka akala nila may bomba sa loob. So ang ginawa, inilabas yung bangkay doon sa kabaong. Yun ang dinala doon sa crusade. At ibinaba sa ilalim, sa mezzanine ng venue, at lahat ng pastor sa Nigeria ay ipinagpray yung patay. Habang pinagpray, kitang-kita sa video, yung patay ay nagkaroon ng buhay. Nabuhay yung patay, 3 days ng patay. Inalis lang sa kabaong. At in-interview ngayon yung nabuhay na yon. Ang sabi niya, bago pala siya mamatay, nagkaroon siya ng sama ng loob sa misis niya. Nag-away sila ng misis niya. Pagkatapos nun, sumakay siya ng sasakyan niya at nabungdul siya. Tapos, nang siya ay mamatay, dinala siya ng anghel ng Diyos doon sa heaven. Ang saya-saya, sabi niya. Gusto niyang sumama sa mga namatay na nagpupuri sa Diyos. Pinagbawalan siya ng angel. No, it's not yet your time. Gusto lang naming ipakita sa iyo kung ano ang nangyayari sa mga namatay na. At ngayon, humarap sa kanya si Lord. Ang sabi sa kanya ni Lord, kung oras mo na mamatay, hindi ka dito pupunta. Nakipagdebate yung pastor. Sabi niya, how come? I'm a pastor. I did not do any criminal things. Sabi sa kanya ni Lord, kasi nagtago ka ng sama ng loob sa asawa mo na hindi mo mapatawad. Ang ginawa sa kanya ni Lord, pumunta ka doon sa hell, papakita namin sa iyo ang hell para malaman mo na doon ka dapat pupunta kung time mo na para mamatay. Tapos kasama niya yung angel, nakita na lang sarili niya, nasa harapan na sila ng malaking pintuan ng impyerno. At isang tinaas lang ng angel daw yung kamay niya, gumulong yung malaking pintuan ng hell. Kitang-kita niya na ang daming tao naghihirap sa loob ng impyerno. Yun yung time na pinagpipray siya. At nakakita siya ng maraming mga iba't ibang nationalities na pinahihirapan doon. Sabi sa kanya ng angel, diyan ka pupunta kung time mo na. Buti hindi pa niya time. At nga, noong siya ngayon ay pinagpipray, pinakita naman sa video, bumangon siya. Ang hinahanap niya agad ay water. Bakit? Kasi uhaw na uhaw siya. At ikinwento niya, sabi niya, buti na lang hindi ko pa time. Kung time na daw niya, hindi siya sa langit pupunta. Saan siya pupunta? Sa impyerno. Dahil meron siyang hindi mapatawad sa puso niya. Ang wife niya. Nag-away sila. Pastor yun. Hindi naman daw gumagawa ng anumang criminal things. Nagkaroon lang ng hinanakit sa puso. Meron siyang hindi mapatawad na tao sa puso niya. That disqualifies him to enter heaven. Amen? Kaya dito, totoo ang 1 John 3:14 to 15. Magpatawad ka. Bulungan mo ang katabi mo, sabihin mo, magpatawad ka na. Dahil pwedeng mawala ang kaligtasan mo pag nagkaroon ka ng tampo, galit sa puso mo. Ano ang ikalawa, kapatid? Ang ikalawa ay be always present in our gathering together in Christ. Para lumalim ang relasyon natin sa isa't isa, lagi tayong present sa gawain sa Panginoon. Katulad nitong linggong ito, huwag kang liliban sa pagtitipon natin. Ano man ang mangyari. Pag may nagpapa-appointment sa iyo ng Sunday, sabi mo, i-Monday na lang natin o ibang araw na lang yan kasi commitment ko yun kay Lord. Anong sabi ng Hebreo 10, talatang 25? And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So, we must not neglect our meeting together.
Hindi raw natin pinababayaan ang pagtitipon-tipon. Bakit hindi na natin dapat pabayaan? Kasi kailangan daw ay magpalakasan tayo sa isa't isa. Nung ina-analyze ko yan, ang ibig sabihin pala niyan, yung magpalakasan, yung presence lang ng isang kapatid mo na nakita mo sa Bible study ninyo, o kaya sa cell group nyo, o kaya sa prayer meeting natin pag Tuesday, o kaya itong Sunday, makita ka lang, nagpapalakas na sa Kanya. Amen? Hindi nung makita ka, gusto nang mag-backslide. Akong hirap nun. Nung makita ka sa gawain, gusto nang tumalikod kay Lord. Di ba? Ay, nakita ko na naman si sister. Ayoko na maglingkod kay Lord. Mali. Di ba? Dapat blessing ka kay Lord. Kaya ang gawain sa Panginoon, dapat yan pinapahalagahan ng bawat isa sa atin. Kasi bakit mahalaga yan? Ang Ecclesiastes 4, talatang 11, ang nagpapahayag po sa atin ng isang napakagandang katotohanan. Mangangaral 4, talatang 11. Ano ang sabi dito? Kung malamig ang panahon, maaring ang dalawa ay magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Nanlalamig ka sa pananampalataya mo. Gusto mong mainitan ka. Eh hindi, kapatid, na ikaw ay hindi sasama sa bawat sa mga mananampalataya. Lalo kang manlalamig. Ay hindi reason, hindi po ako makakadalo ngayon dahil nanlalamig po ako. Mas dapat ka nga dumalo. Kasi maiinitan ka ng bawat isa. Amen? Ma-encourage ka. Para magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Doon ay lalalim ang relationship mo. Kung nagkakasama-sama ang bawat mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. Hindi sapat na present ka lang. Kailangan maging encouragement ka dun sa isang tao. O sa 2 o 3 tao. Sa paanong paraan? Kausapin mo naman. Makipag-usap ka. Lalo na yun sa hindi mo ganong kakilala. Makipagkilala ka, sister, brother, ako si ganito. Ano po, kamusta mo? Ano pinagdadaanan nyo ngayon? Daanan nyo lang po, ah. Huwag ko yung i-standby dyan. Di ba ganun? Tapos pag uwi nun, makausap ko yung sister, na-encourage ako. Daanan ko lang daw. Pag ako mag-standby doon, di ba na-encourage? Meron, ganun. Hindi yung, paano ka magiging encourage? Oh, nakita ka lang, na-encourage na. May mga ganun. Yung iba naman, hindi ganun. Kailangan nakakausap sila. Hindi mo alam, baka yung katabi mo, may balak ng tumalon sa Ilog Pasig mamaya yan. Hindi mo alam, magpapasagasa na pala yan mamaya. Ang bigat pala ng problema niyan. Di ba? Masyak ka na lang, mahulog ka na lang sa upuan nang mabalitaan mo, nagpakamatay yung katabi mo nung last Sunday sa church. At nagsisi ka tuloy, sana nakamusta ko man lang yung tao. Di ba? Nakamusta ko man lang sana siya. Amen? Magpapasagasa pala yung taong kapatiran natin iyon. Kaya nga, kailangan natin magkaroon ng malalim na relasyon, maging present ka sa cell group nyo, lalo na cell group nyo, small grouping, naku, wag niyong pababayaan yan. Support group nyo yan. Nagpapalakasan kayo sa isa't isa. Tapos, saan ka pa dadalo? Sa Bible study ninyo. Kung dumadalo kayo ng Bible study, supportahan ninyo ang Bible study. As much as possible, ay ipakita mo na ikaw ay isang malaking encouragement sa mga kasama mo sa Bible study at ganun din sa midweek prayer meeting and worship. Mahalaga po yun. Kasi tayo ay nagpapalago ng ating relationship kay God. At ang ikatlo, kapatid, let us be a giver. Be a giver. Paano tayo magkakaroon ng malalim na relasyon bilang magkakapatid kay Kristo? Maging mapagbigay ka. Kung anong meron ka,
iabot mo dyan sa kapatid mo sa Panginoon na kita, mukhang nangangailangan. Nakita mo, last Sunday, yan ang damit niya rin. Hindi na nagpalit. E di, next Sunday, maghanap ka ng hindi mo pa nasusuot o mukhang bago pa, ibibigay ko kay sister. Ibibigay ko kay brother to. Amen? At pagdating ng Sunday, iabot mo. O ayan, may panibago ka ng panamit uli. Kasi yan naman ang suot mo, 3 Sundays na, yan na nang yan. Pwedeng paborito lang niyan kasi yan. Yan lang ang paborito niyang damit. May ganon. Amen? So, maging giver ka. O naamuyan mo yung kapatid mo, may amoy. Uy, bilan mo ng Rexona. Regaluhan mo. Be a giver. Amen? Tulungan mo yung kapatid mo. O bad breath pala yan. Regaluhan mo ng toothbrush o kaya ng toothpaste. Pero dapat maingat ka. Huwag mo sabihin, ayan, para bumangon naman ang hininga mo. Huwag ganoon, mali yun. Nakakasakit ka ng kalooban. Okay? Sabihin mo lang sa kanya, ito regalo ko para sa iyo. Para mas lalong bumango. Yeah, mas lalo. Hindi para bumango naman. Ito rin, ang baho naman. Mas lalong bumango ang hininga mo. Pagkatabi ka sa kati, hindi na ako makahinga eh. Huwag ganoon. Okay? Ano ang sabi ng Acts 4 verse 32? Tingnan nyo, sa early church, grabe po, yung rooted po yung community po nila ng early church. Very rooted, ang lalim ng relasyon ng bawat mananampalataya Anong sabi? All the believers were united in heart and mind. Nagkakaisa po sila. And they felt that what they owned was not their own. And they shared everything they had. Kung anong meron sila, ibinabahagi nila. Amen? Mga kapatid? Kaya kung nung kahapon, nag-birthday ka, at may natira pang cake, dala-dala mo dito, kahit maliliit na piraso, bawat lumalabas, patikim po yan sa inyo. Birthday ko kahapon, may natira pang cake. Bawat isa nakakain ng kahit kapirasong cake. Nag-share ka sa kanila Is that Christian love? Is that brotherly and sisterly love? Yes. Sinare mo sa kanila Hindi ng birthday mo, ubus-ubus lahat. Nakalimutan mo ibang kapatiran mo sa Panginoon. Di mo man lahat maimbitahan. Pero pinatikim mo sila kahit parang 5 lang na itsura noong cake, napatikman mo sila. Doon mo mapapakita, kapatid, na talagang ikaw ay may pagmamahal sa mga kapatid sa Panginoon. And number 4, ika-4, be careful with your words toward your brethren in Christ. Maging maingat ka sa pananalita mo sa mga kapatid mo sa Panginoon. Anong sabi ng Ephesians 4:29-30? Isang kapatid dito ang bumasa. Hindi pa nagbabasa. Ephesians 4:29-30. Efeso 4. Tagalog po yan. ASND, ang salita ng Diyos version. Sino nais bumasa? Sige, Brad. Napag-utusan lang po. Be careful with your words toward your brethren in Christ. Efeso chapter 4 verse 29-30. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong ikabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. Verse 30, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ay sa katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Yes. Anong tinuturo dyan? Maging motivator ka o encourager sa mga kapatid mo sa Panginoon. Huwag kang magsasalita na madadown yung tao. Nasabi mo, alam mo, nakita ko, wala kang pag-asa talaga umunlad sa buhay. Hindi ganun. Kailangan, kapatid, ay itayo mo siya, ibangon mo siya. Amen? Hanggat may buhay, may pag-asa, kapatid. Ganun. I-encourage mo yung tao. Kaya maingat ka sa iyong pananalita sa kanya. Sa Ephesians 4:31, next slide, pakibasa ng isang kapatid na walang
Wala siyang galit sa kanino man na narito. Ayan, tignan. Sino kaya yun? Sino kaya yun yung walang sama ng loob sa puso niya sa mga nandito natin sa church? Basahin po yun. Ito, sige. Si Sister Molly. Sige, Mol. Efeso 4, Kabanata 31. Kabanata 4. Kabanata 4, talatang 31. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Salamat, kapatid. So, ano tinuturo sa atin dito? Bilang mga magkakapatid sa Panginoon, hindi ka magsasalita ng masama laban sa kapatid mo kay Lord. Sa paanong paraan? Hindi mo siya sisiraan o ichichismis sa iba. Hindi ka gagawa ng kwentong kutsero laban sa kapatid mo sa Panginoon. Na nagkikwento ka ng wala namang katotohanan patungkol sa Kanya. Kasi hindi po iyon marapat. Dahil dapat igalang mo nga ang kapatid mo sa Panginoon. Di ba? Igagalang mo siya. Paano mo siya igagalang? Ikaw ay nagsasalita ng mga harsh words, di ba? O kaya, binubuli mo yung tao. At may mga jokes ka sa kanya na masama. Di sumasama lang ang loob ng kapatid mo sa Panginoon. Alam niyo po, pag po tayo nagsasalita, at alam nating mali yung ginagawa natin, nagkakasala tayo sa Holy Spirit. Dahil ang tinuturo ng Bible, dapat magkaroon ng malalim na relasyon ang bawat mananampalataya sa isa't isa. Kaso, nagtatampo sa iyo yung kapatid mo kay Lord. Nakaipon na pala ang sama niya ng loob sa iyo. Kunti na lang, magbubuntalan na pala kayo. Isang biro mo pa, malamang, suntukan na yan. Nagtitimpi lang yung tao. Hindi maganda. Hindi sumusunod tayo sa Bible. At dahil doon, pare-pareho kayong hindi papasok sa langit niyan. Kahit sabihin pang born again ka. Kasi binasa natin kanina, ang sino mang nagagalit, napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, sabi ng Diyos. At walang buhay na walang hanggan doon sa mga taong nagkakaroon ng sama ng loob, hinanakit, galit sa kanyang kapwa, kapatid sa Panginoon. Kung ginawang ka ng masama, pagpasensyahan mo na, patawarin mo na. Kaya kalibutin mo ang katabi mo, sabihin mo, patawarin mo na siya. Sige, sabihin sa kanya, please, patawarin mo na. Bakit? Kasi kahuli-hulihan, hindi pa pala huli ito. Isa sa mga huli, 5, learn to forgive. Be forgivable. Maging mapagpatawad ka. Learn to forgive your brothers or sisters in Christ who have hurt you. Ephesians 4:32. Efeso 4, talatang 32. Basahin ng isang taong mapagpatawad. Isang kapatid na mapagpatawad ang bumasa. Sige, sino po ang mapagpatawad dito? Yung hindi pa nagbabasa, sister. Doon sa taas kaya. Sige, ito po. Sige, ito. Ayan. Sige, sis. Ano pangalan niyo po? Sheila po. Si Sheila. Sige, Ma'am Sheila. Efeso 4, verse 32. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen. Salamat. So, ang pagpapatawad natin ay yung pamamaraan ng pagpapatawad ng Diyos dahil kay Kristo sa atin. Karapat-dapat pa tayong patawarin ng Diyos? Hindi. Di ganun din ang gagawin mo dun sa tao. Kasi pag sinabi, patawarin mo na, hindi ko kayang patawarin siya, argabyado ko, no? Teka nga, di ba pinatawad rin tayo ng Diyos? Karapat-dapat ba tayong patawarin? Hindi. O ganun din. Feeling mo, hindi siya karapat-dapat mong patawarin. Mas patatawarin mo kasi tayo, hindi tayo karapat-dapat patawarin ng Diyos. Pinatawad. Ganun din ang gawin mo dun sa tao. Pag sinabing patawad, kasama na dyan, kalimutan mo na yung ginawa sa'yo.
Kasi merong pinapatawad mo na, pero hindi ko kalilimutan yung ginawa mo sa akin. Hindi pagpapatawad yun. Ang tunay na pagpapatawad, nililimot mo na yung ginawang masama sa'yo. Okay? Yun ang tunay na pagpapatawad. Kaya, itinuturuan po tayo dito na umiwas tayong makipag-away sa mga kapatiran sa Panginoon. Huwag nating mabalitaan na may nagsabunutan na magkapatid kay Lord. Nagsabunutan ang mag-sister at magsuntukan ang mag-brother kay Lord. Kung maaari kapatid, kung meron kayong hidwaan o samaan ng loob, ay makipagbati ka kaagad. Dahil ayaw po ng Diyos na magtatanim tayo ng sama ng loob sa ating kapatid sa pananampalataya. Dahil itinuturing ng Diyos na mamamatay tao ang isang mananampalatayang nagtatago ng sama ng loob. Okay? Ang sarap po na wala kang kasamaan ng loob. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na yung tao. Patawarin mo na siya. At kauli-ulihan, ika-6, bear one another's burden. Galatia 6, 1-2, para maging malalim ang relasyon sa isa't isa. Tayo nakikinig, wag po natin babaliwalain ito. Sana may i-apply natin ito sa ating mga kapatiran sa Panginoon. Hindi yung nakarinig tayo ngayon, mamaya pala wala tayong narinig. Kasi utos ng Diyos yan sa atin. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa isa't isa. Anong sabi yan? Basahin sa Tagalog, Galatia 6, 1-2, isang volunteer. Sino nais mag-volunteer? Magbasa niyan. Sige, Tito Roay. Galatia, Kabanata 6, talatang 1-2. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng Banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinaon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen. Salamat, kapatid. Ang ganda nung talatang iyan na binasa natin. Dito, tinuturo sa atin na ipadama po natin ang pagmamalasakit natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sa paanong paraan mo ipapakita ang iyong pagdamay sa Kanya? Kung siya'y nagkakamali, ituwid mo siya. Ngunit sa pamamaraang nararamdaman niya na hindi mo siya hinuhusgahan, kundi sa pamamaraang nagmamalasakit ka lang sa Kanya. Sa pamamaraang may pagpapakumbaba. Kasi, iiwasan natin na nanunumbat. Na akala mo, hindi ka rin mahuhulog sa kasalanan. Kaya yun ang sinasabi dito eh. Na parang akala mo hindi ka nagkakasala kung ikaw ay mag-rebuke dun sa tao. At ang sabi dito, damayan natin yung mga taong may dinadalang bigatin. Yung problema niya ay dalhin mo din. Halimbawa, nalaman mong walang trabaho yung kapatid mo sa Panginoon. Nagtatanong-tanong ka sa mga kapatiran, may mga opening ba kayo sa office niyo? Kausapin mo yun, kasi naghanap ng trabaho. Mahalaga po yun. Pero ginagawa ko yun. Siya, nilapitan ko si Sister Arlene. Sister Arlene, kausapin mo si Sister, naghahanap ng trabaho, baka may opening sa inyo. Kasi yun ang pagdamay. Namumblema. Kasi nabasa ko sa kanya yung prayer request. Nangangailangan siya ng trabaho eh. Siyempre, pinagpipray ko. Alam naman prayer lang. Kailangan tulungan mo naman yung tao, di ba? At nung mabasa ko yung prayer request niya, kasi sa akin na-assign yung prayer request ng kapatid eh. O, di nung sa gawain, prayer meeting ata, sabi ko, Sister Arlene, baka may opening, kasapin mo si Sister. Nung prayer meeting, dumalo siya, kinamusta ko. Ano, meron ba? Wala daw pong opening eh. Sabi ko, natanggap ata si Dodi eh. Andito ba si Dodi? Ayun, oh. Sabi ko na nga ba, andyan yung gwapo nating brother eh. Siya ang natanggap eh. Sabi ko, sige po,
aalam pa po tayo kung sino po ang may opening na job sa mga opisina ng ating kapatiran para magkatabaho po kayo. Kasi naghahanap ng trabaho yung sister. So, yun yung tinatawag na bear one another's burden. Yung problema niya, dinadala mo din. Amen? Hindi yung problema niya. Kanya lang yun, hindi akin yun. Hindi ganun. Si kapitana natin dito, maraming problema ito sa kanyang barangay. Hindi lang nakakapag-open sa atin si kapitana. Para makilala po kayo, itong ating chairwoman po sa barangay 569, Zone 56, si chairwoman na Glenda Corpus. Hindi, dyan na po kayo, ma'am. Oo. Alam ko, ang hirap mamahala doon, maraming problema. Gusto niyo ng problema? Para dalhin niyo at isama niyo sa prayer si Sister Glenda. At malay niyo, baka mayroong kausap na makulit. Baka ikaw mag-volunteer ka, ako po kakausap doon sa para makalma sila. Yung mga ganun ba? Nagtutulungan. Hindi yung nagdadalaan tayo kanya-kanyang problema para nag-iisa siya. Hindi ganun. Dapat maging support system tayo ng ating kapwa-kapatiran. Okay? Naintindihan niyo po? Sabi sa katabi mo, naintindihan mo ba? Ano ba, tanungin mo katabi mo, ano ba ang problema mo? Yung kanyang hapunan ngayon? Baka ang problema niya ay hapunan niya ngayon. Tanghalian niya ngayon. Sagutin mo na yun. Okay? So may natutunan po ba tayo rito? Pagkakaroon ng malalim na relasyon bilang magkakapatid kay Lord. Kaya kung may nabubuli ka rito, lagi may kinukulit-kulit ka, niloloko-loko mo, pag nagkikita kayo, minsan may mga sinasabi kang hindi maganda sa kanya, humingi ka ng sorry. Learn to say sorry. Kasi dapat maging mabait ka sa kapatid mo sa Panginoon. Maging magalang ka sa Kanya. Maging maawain ka. Amen? Sa kapatid mo sa Panginoon. Malaya kayong dumapit. Aawitin natin, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Tapos, kung may nakita, hanapin mo kung may kapatiran ka parang nagkakaroon kayo ng miscommunication. Hanapin mo siya. Magyakap kayo, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung wala dito, sa susunod, o mga puntahan mo sa bahay, makipag-sorry ka sa kanya. Kailangan kasi application natin yan. Hindi narinig lang natin. Tumayo tayong lahat.